me. Look at me. Taka naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Na itong si Mr. Duterte, isang diktador. Siya ay destabilizer-in-chief. Ay, ang iingay. Ma'am, ano ba itong mga to? Hay nako, sabi nga nila, ang lata mas maingay pag walang laman. Mga kasosyo, hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga bunganga ng mga taga-oposisyon? Daig pa yung bungangera sa kantong ingay, walang kwenta. Bakit kamo? Kasi ganito yan. Karamihan sa kanila, ibinoto ng tao base sa pangalan at hindi dahil sa abilidad. Popularity contest at paepalan ang nagiging labanan tuwing eleksyon. Kaya kayo nasasabihan ni attorney ng Mga bobo! Ngayon, kung walang mga abilidad, edi syempre, walang mga paninindigan yan. At kung walang mga paninindigan, syempre, hindi loyal sa partido yan. Kapit sa patalim lang ang karamihan dyan. At sunod-sunuran sa mga gusto ng nasa taas. So kung ganyan ang klase ng opposition na meron tayo ngayon, paano nila binabantayan ng mga kilos ng gobyerno? Hindi ba't wala silang ibang ginawa ngayon, kundi tumalak Kung ano-anong mga iniimbento nyo. ng tumalak Kung gaano kaduwag din si Duterte, no? ng tumalak. Si Presidente ang destabilizer. Well, sa parliamentary system, ang oposisyon ay mas magiging matibay na auditor sa nakaupong gobyerno. Ang unang trabaho nila ay humanap ng butas, bumato ng putik every single week televised. Pero kasabay nito, ang gobyerno ay pwede na ring rumors back sa kanila. Flip-top battle style. Sa kanan ko mula sa administration ng Prime Minister. Pilipinas, tayo na magbago. Sa kaliwa ko naman mula sa opposition ng Shadow Prime Minister. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas. Respeto lang, Parliament magingay. At eto pa, ang kailangan lang para makapagpatalsik sa pwesto ay isang vote of no confidence galing sa 50% plus 1 seat ng parliament. So, kung gano'n kadali makapagpatanggal sa pwesto, tingin mo ba basta-basta na lang magiging leaders natin? No, 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 my friend. Umaate ka bang bakbakan ito sa parliament? Na-imagine nyo na. Natatandaan nyo pa ba yung nangyari sa 2016 presidential debate? Hindi ba't naghihingalo yung trapo ng mga panahon na yun? Kitang-kita din ang mga hindi sumusunod sa rules at kitang-kita ang mga talagang walang alam sa pamumuno. Paano yan? Ganong klaseng debate ang mangyayari sa parliament. Paano sila magsusurvive doon? Wala na, finish na. So ano, gets nyo na? Na ang kailangan natin ay Federal Parliamentary. Parliamentary. Diyos ko Lord, sana naman naririnig nila to, no? For sure, naririnig nila yan. At sana naiintindihan. So ano pang inaantay nyo? Like, comment, share, Follow us for more Reform Minute videos.